We now turn you over to Jing. He's in Binondo, Manila to interview a fixture in Manila Chinatown. Jing? Hi, Evelyn. Thank you. And well, you know, the nice thing about this job is that when you go out every day, which is very often, you meet a lot of new friends. And I'd like to introduce you to two of my new friends I just met today. Lailo Ang. Mang Lailo ay isang kutsero ng Kalesa. And of course, he can't make a living without his buddy, Diego. And Diego is his horse. Mang Lailo, gaano katagal na kayo kutsero? May 50 taon na po. 50 taon, binabangga kayo ni Diego. Gusto niya magpa-interview. Diego, cool ka lang. Kailan ho kayo lumipat dito sa Binondo? Meron na hong mga 10 taon. Dito ba ho kayo pinanganak? Sa Sampaloc po. Tapos dito na ho kayo lumaki? Dito po ako naghanap. 50 taon na kayo kutsero? Nakailang kabayo na kayo? Meron na hong siguro 6 na ho. 6 na kabayo. Ito si Diego, matagal na sa inyo? Tagal na po. Mga ilang taon na si Diego? 5 taon na ho. Ilang taon na siya? Siyam na ho. Siyam ho. 9 years old. Mahirap ba ho mag-alaga ng kabayo? Mahirap po talaga. Ano ba kinakain ni Diego? Yung ginagawang toko to, soya beans. Gaano kadalas siya kumain? 4 na beses siya maghapon ho. Magkano ba ho ang bayad sa Kalesa ngayon? Pinaka-minimum mo, 50 pesos. 50 pesos? Ang mahal ng Kalesa. Ano yun? Mula sa Umpino hanggang Divisoria. Ang umuupa sa inyo, mga negosyante? Karamihan po Chinese ho. Bakit gusto nila magkalesa? Nakasanayan na po nila ho, na kalesa ang sinasakyan nila. Si Diego ba buong araw? Anong oras kayo nag-uumpisa? Anong oras kayo natatapos? Ako ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Alas 6 ng umaga? 13 13 hours? Magkano ho sweldo ni Diego? Pagkain lang ho maghapon. Pagkain lang maghapon. 50 pesos, so nakakailan sakay ho kayo maghapon? Nakakaano rin ho, sa maghapon nakakalimandaan ho. Nakakalimandaan kayo sa isa pong maghapon. Magkano ba ho ang Kalesa ngayon? Kung magpapagawa mo ng bago, inaabot ho ng 50 mil. Ang mahal. Brand new ho yan. Saan ho ginagawa ang Kalesa? Dandano, Nudo. Madami pa ba hong gumagawa ng Kalesa? Madami pa ho. Madami pa bang bumibili ng Kalesa? Meron ho, yung dinadala ho sa mga resorts. Dito ba ho sa Binondo, meron kayong asosasyon ng mga kutsero? Meron ho. Kaya lang may iba, hindi na rin sumasabi. Kasi kumonti na rin ho kami. Ilan na lang ho kayo natitira? Siguro mga na lang, kulang na lang ho 500 lahat-lahat ho. Dati ho, ilan? Nung karamihan? 1,000 ho. 1,000 lang. 1,000 kayo dati? Kasi naalala ko nung nandito ako dati, pag namamasyal ako dito dati, ang daming kalesa ho dito sa paligid ng plaza. Karamihan ho talaga nung puro kalesa ho nandito. Ito ba ho talagang design ng Kalesa? Tignan ho natin. Ito, anong kahoy ho ito? Giyo po. Giho. Giyo. Tapos yung mga stainless. Po yan, mga stainless ho ng mga original din ho yan. Kasi matitibay ho yan eh. Tapos lahat, isa lang kumpanya ang gumagawa. Meron ho, mga sa Paho meron din ho. Pagka ho ka nitong malapit na ang Chinese New Year, lumalakas ba ang inyong pasero? Maganda-ganda, malakas-lakas ho. Tsaka medyo dagsa ang pasahero. Paano? Nagbabago ba ang schedule nyo pag Chinese New Year? Medyo rin ho. Karamihan ho kasi sumasakay. Mang Lailo, ano naman ho ang pakiramdam nyo dito sa darating na bagong taon? Maganda ba ang inyong inaasahan? Maganda naman po. Okay lang. Masagana rin po. Okay. Mang Lailo, maraming salamat ho sa oras. So, Amelin, as you can see, the texture in Binondo hasn't changed. Although, the kalesas, like Mang Lailo said, ilan na lang ho kalesa dito ngayon? Mga kulang na lang wala 500 lahat-lahat. 500 na lang. It used to be thousands of kalesas here in Binondo, but now, according to Mang Lailo, down to 500 and down to 500 kucheros, people who make a living off the streets in Binondo. But this is Binondo, and nowhere else in the Philippines can you find texture like this. Amelin? Thanks, Jing.